Eto, mukhang lalong lumiliit na yung mundo ni Atong Ang dahil naglabas na din ng warrant of arrest itong Batangas. At kasunod ng warrant of arrest nitong nilabas ng korte nitong Laguna, at eto naglabas na nga ng bagong warrant naman itong korte ng Batangas. So dito guys, nabuhayan talaga ng loob ang mga kaanak ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. At eto pa, yung isang kamag-anak ng mga biktima dito ay gigil na gigil. Talagang halos isumpa itong si Atong Ang. Mapapanood ninyo dito sa video guys, na ipapanood ko sa inyo maya-maya. Pero kung bago ka lang dito guys sa ating YouTube channel, kung napadaan lang kayo dito, huwag nyo naman sanang kalimutan na mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel nang sa ganoon lagi kayong updated no sa ating mga video. So pag-usapan natin itong bagong warrant na nilabas nitong Lipa, Batangas, na etong si Atong Ang ay tila na nga lumilit na yung kanyang kinalalagyan o pinagtataguan. Hindi pa kasi ngayon nahanap ito si Atong Ang dahil matindi ito magtago. Kagaya ni Bantag, halos hindi siya mahuli-huli ng ating kapulisan. So eto, panoodin natin yung mga kamag-anak. Isa-isa silang nagsalita dito tungkol dyan kay Atong. Dahil yung isa dito ay talagang halos isumpa ang buong angkan ni Atong Ang. Dito, mapapanood nyo, no? So eto, panoodin natin. Buhayan ng loob ang kaanak ng mga missing sabungero, lalo ngayong dalawang korte na ang nagpapaaresto kay Atong Ang at iba pang sangkot kaugnay ng mga kaso. Pero puno pa rin sila ng galit, sabay hamong lumabas na sila. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Kung talaga pong totoo yung sinasabi nyong inosente kayo at wala kayong kinalaman sa mga missing sabungero, eto na po yung pagkakataon nyo din po na patunayan nyo. Ito ang mensahe ng mga kaanak ng mga nawala sa sabungan ng negosyanteng si Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna. Kasunod yan ang paglalabas ng korte ng arrest warrant para kay Ang at 17 iba pa. 4 na taon mula nang pumutok ang balita ng missing sabungeros. Justisya na ito na malapit na, nakakamit na namin. Kaso malungkot, hindi siya makita nawawala. Kasi sinasabi niya lagi siya inosente. Eh, hindi po ako niniwala inosente siya kasi pinapatay niya yung anak ko eh. Ito, saan ka ba naman makakakita ng may kaso na at ng nahuring kumbaga may kasalanan na tao na umamin, di ba? Depende na lang kung nakokonsensya siya, di ba, no? Sasabihin niya talaga yan, inosente siya. Ang tanong, kung inosente siya, bakit hindi siya nagpapakita? Kasi alam niya na hindi siya makakapagpiyansa. Dahil yan ang dahilan niya ni Atong na hindi yan nilalabas dahil walang piyansa yung kanyang kaso. Mabubulok siya sa kulungan habang gumugulong yung kaso. Alam naman natin na napakatagal umusad ng kaso dito sa Pilipinas. Alam niya yan kaya hindi yan nagpapakita. Sa totoo alam po eh, napakasakit hanggang ngayon po, di pa po makarecover ako dahil sa pagkawala ng anak ko eh. Torture po yung ginawa nila sa akin, hindi lang anak ko kinuha nila eh, kundi pati po ako eh. Kanina, nagsalo-salo sa tanghalian ng halos lahat ng pamilya ng mga missing sabungeros para kahit papaano raw ay ipagdiwang ang inisyal nilang tagumpay sa kaso. Nabuhayan po yung loob namin na kahit maliliit na tao lang po kami, kaya pala namin lumaban. Okay po, sige po, sige po. Sa kalagitnaan ng reunion, tinawagan ng pulis si Ederlyn, kapatid ng sabungerong si Edgar na nawala sa Lipa, Batangas. Confirm na sir. Bro, nasa iwanan na yan. Sige po, salamat. Ibinalita sa kanyang inilabas na rin ng Lipa City, Batangas RTC ang warrant of arrest para sa kanilang kaso. Sobra po ang saya ko. Sobra. Dahil sa wakas makakamit na namin yung hinihiling namin na matagal na hustisya para sa aming mga pamilya. Gusto ko ilabas. Ang tagal nun, di ba? Isipin nyo, simula pa kailan ba yan? 2021 ba yan? Yang kaso na yan? Ngayon lang nabigyan ng hustisya. At ngayon lang nila nabalitaan na etong si Atong ay aarestuhin na sa bisa ng warrant of arrest.
Hindi lang sa Laguna, sa korte sa Laguna, kundi sa korte din ng Batangas, no? Dalawa yan. Talagang number 1 most wanted na ngayon si Atong Ang. So eto guys, oh. Pakinggan natin ito. Ito yung isang kaanak ng mga biktima na halos isumpa, ito si Atong Ang. Dahil galit na galit siya sa ginawa sa kanyang kaanak. Ito, pakinggan natin. Yung galit ko kay Atong Ang, yung ginawa niyang pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Lahat dapat ng paghihirap ng pamilya namin, danasin din niya. 10 ng angkan niya, lahat ng gumawa ng krimen sa mga pamilya namin. Ang kaanak ng iba pang nawawala, galit na pinapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Kung anong ginawa nila sa daing namatay, bitay rin. Kung anong ginawa nila, na inano nila yung bigtiin ng aming mga mahal sa buhay ng wire, dapat ganun din sila. Ang sakit, sir. Atong Ang. Damang-dama ko yung sakit ng kaanak na to, no? Yung sakit na mawalan sila ng mahal sa buhay dahil lang sa maging ginawa ng kanilang kaanak. Bakit ganun ba naman ang ginawa, di ba? Pwede naman ikulong, di ba? At least buhay pa yung kaanak nila. Hirap na ang buhay namin sa paghahanap sa mahal namin sa buhay. Marami kaming pamilyang pinirwisyo nyo. Ang mga apo namin, mga asawa nun, hanggang ngayon nagdurusa. Sana naman, harapin mo na. Lumabas ka na. Itong pagkakataon na to, wag nang pahirapan ni Atong ang mga kapulisan. Ginawa niya to, dapat harapin niya. Huwag siyang duwag. Hindi rin daw sila natutuwa sa impormasyong isiniwalat ng CIDG kahapon na may active at ex-police officials na nagkakanlong kay Ang. Masakla po para po sa aming mga pamilya na nawalan. Masakla po yung kasi sila po yung unang-unang dapat natutulong sa amin na mahihirap, pero sila po yung mga nangunguna na tumutulong sa mga hindi naman nila dapat tulungan. Yan, kagaya nung sinasabi na may mga iilan na active at mga dismiss na opisyal o dating mga pulis din na tumutulong nga dito kay Atong upang hindi tumahanap siya. Yan, isa din yan sa mga bagakit ng ating kapulisan upang hindi yan na maaresto, no? Kasi may mga bantay din yan at may mga tauhan, may mga contact yan na pag natuntun yan si Ang, di ba? Maititimbre kagad kay Atong. Kaya makakalipat kagad siya ng lugar. Hindi siya basta-basta hindi siya makikita. Kasi ito si Atong, maliit na talaga ang mundo niya, no? Lumabas lang yan sa kalsada ay makikilala yan dahil trending yung kaso niya at yung balita na to tungkol sa kanyang warrant, di ba? Bigating tao din yan si Atong, kaya isa din yan sa mga nagpapahirap dyan kaya sa mga tao o sa mga pulis na huhuli sa kanya. Amin po, hindi po mahuli si Atong Ang kung may nagsusuporta po sa kanya na itinatago po siya. Tama, di siya mahuhuli. Ang kailangan mo din gawin dito ay yung mga nagtatago sa kanya at tumutulong ay kailangan din pong huliin ng Tama. ng gobyerno. Ay paano mahuhuli yun ay tinatago nila. Sana tutukan po nila yung paghahanap po nilang tigilan hanggat hindi po mahuhuli po si Atong Ang. Masakit po para sa amin na ang dapat na tumutulong sa mga katulad namin kami mga pinoprotektahan, pero yung kung sino pa yung masamang tao, yun pa po yung kanilang pinagtatanggol. Insulto rin daw sa kanila ang payo ng abogado ni Ang sa kliyente na huwag sumuko dahil marami pang pwedeng gawing legal remedies sa kaso. Tama ba yun? Walang iya din yung ni Atong, yung abogado. Huwag kang sumuko kasi may may way pa tayo sa kaso mo. Wagan joke na yung payo ng abogado. Bayad Ano magagawa nyo? Yun. So hanggang ngayon pinapaikot pa tayo rito pati ng abogado Hindi niya na maluloko yung taong bayan. Lahat ho nakatingin. Para sa GMA Integrated News. Yan, malabo pa din yan. Mahagikap yan si Atong. Kasi nga, unang-una ay may nagtatago sa kanya. At hindi lang yan. Baka nga nasa ibang bansa na yan Kung wala siya sa ibang bansa, nasa mga kabundukan o baka
nasa underground, di ba? Posible yan, no? Matik yun. Eh kayo, sa tingin nyo, saan kaya siya nagtatago? Comment down below kayo sa video natin guys at huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat sa panonood.